Ako si Mabel Rosa Thompson at 103 taong gulang na ako at sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na siguradong hindi magugustuhan ng karamihan sa mga doktor. Araw-araw, sa loob ng maraming taon, iisa lang ang kinakain ko. 4 na pagkain. Walang dagdag, walang bawas. Oo, tama ang narinig mo. Hindi ako nagdi-diet. Wala akong sinusunod na uso. At lalong wala akong pakialam sa mga bagong healthy trends na nakikita mo sa internet. At bago mo isara ang video na to, bago ka bumalik sa walang katapusang pag-scroll, makinig ka muna. Dahil may sasabihin ako na baka kailangan mong marinig bago pa mahuli ang lahat. Marami na akong inilibing na doktor, hindi isa, hindi dalawa, kundi 7. 7 lalaking matatalino. May pinag-aralan, may titulo, at bawat isa sa kanila sinabi sa akin na mali ang paraan ng pagkain ko. Sinabi nila, papatayin daw ako ng kinakain ko, na dapat ko raw itong baguhin, na hindi ako tatagal. Pero alam mo kung nasaan na sila ngayon, wala na sila. At ako, narito pa rin, humihinga, nakakapaglakad, nakakapag-isip sa edad na 103. Kaya hayaan mong itanong ko sa'yo, sino ngayon ang mali? Ako ba na buong buhay ko'y pareho lang ang kinakain o sila na lahat sinubukan baguhin pero nauna pang nawala? Hindi ito kwento tungkol lang sa pagkain. Ito ay kwento tungkol sa katotohanan na matagal nang hindi sinasabi sa'yo. At kung handa kang marinig ito, sasabihin ko sa'yo kung ano ang 4 na pagkain na iyon at kung bakit hanggang ngayon buhay pa rin ako. Naalala ko pa, parang kahapon lang. Noong 1985, may doktor akong pinuntahan, si Dr. Patterson. Mataas ang pinag-aralan, magaling magsalita, at sobrang sigurado sa sarili niya. Tiningnan niya ang resulta ng dugo ko, tapos umiling siya. Mabel, sabi niya, mataas ang kolesterol mo. Kailangan mong itigil ang pagkain ng itlog. Binigyan niya ako ng listahan. May mga pagkaing pwede at mga pagkaing bawal. Parang bata ang tingin niya sa akin na kailangang turuan kung ano ang tama. Sabi niya, kung hindi ako susunod, hindi raw ako aabot ng matanda. Alam mo kung ano ang ginawa ko, sinubukan ko. Oo, sinubukan kong sundin ang sinasabi niya. Tinanggal ko ang mga pagkain na nakasanayan ko buong buhay ko. Pinalitan ko ng mga pagkaing sinasabi nilang mas healthy. At alam mo kung ano ang naramdaman ko, parang may kulang, parang nangihina ako, parang hindi ako yon. 3 linggo lang, 3 linggo at bumalik ako sa dati kong pagkain dahil kilala ko ang sarili kong katawan. Mas matagal ko na siyang kasama kaysa sa kahit sinong doktor. Lumipas ang mga taon. Isa-isa silang nawala. Si Dr. Patterson, wala na rin. Namatay siya sa edad na 71. Malakas na stroke. At ako, narito pa rin. Patuloy na kumakain ng parehong pagkain na sinabi nilang papatay sa akin. Kaya tuwing may nagsasabi sa akin ngayon na mali ang ginagawa ko, napapangiti na lang ako. Hindi dahil bastos ako, kundi dahil nakita ko na kung paano nagtatapos ang kwento nila. At hindi yon ang kwento ko. Kung gusto mong maintindihan kung bakit kailangan mong makita kung ano mismo ang kinakain ko araw-araw. Araw-araw, hindi nagbabago. Pagkagising ko sa umaga, alam ko na agad kung ano ang kakainin ko. Walang pag-iisip, walang pagpipilian. 3 itlog, hindi 2, hindi 4, 3. At hindi yung puti lang, buong itlog, may pula. Dahil doon nakatira ang buhay. Yan ang unang bagay na ipinagbawal sa akin ng mga doktor. Delikado raw. Magbabara raw ang ugat ko. Papatayin daw ako ng kolesterol. Pero tingnan mo ako ngayon. Ilang dekada ko nang kinakain ng itlog araw-araw. At nandito pa rin ako. Alam mo ba kung ano ang nasa loob ng isang itlog? Lahat. Lahat ng kailangan para mabuo ang isang sisiw.
isang buong buhay nakapaloob sa isang maliit na bilog at sasabihin nila sa'yo na yun ay masama. Parang sinasabi nilang mas marunong pa sila kaysa sa kalikasan, mas marunong pa kaysa sa Diyos. Nakikita ko ang mga tao ngayon, iniinom ang egg whites mula sa karton, tinatapon ang pula. Parang bumibili ka ng kotse, tapos itinatapon mo ang makina. Ako, piniprito ko ang itlog ko sa totoong mantikilya. Hindi yung gawa sa kemikal, hindi yung nasa spray. Mantikilya na galing sa baka. Simple, totoo, walang halo, walang arte. Ganito ako kumain sa loob ng maraming taon. Tahimik lang, walang drama. Habang ang mundo sa paligid ko, patuloy na nagbabago ng paniniwala. Pero ang katawan ko, hindi nalito. Alam niya kung ano ang kailangan niya. At ang itlog, iyan ang simula ng lahat. Pagkatapos ng itlog, may isa pang bagay na hindi kailanman nawawala sa plato ko, karne. Araw-araw, kumakain ako ng karne ng baka, giniling. Simple lang, walang sarsa, walang rekado na galing kung saan-saan. Asin lang. Iyan ang pangalawang bagay na paulit-ulit nilang sinabi sa akin na iwasan ko. Red meat causes cancer, sabi nila. Masisira ang puso mo. Magkakasakit ka. Pero alam mo kung ano ang napansin ko. Habang mas dumarami ang takot ng mga tao sa karne, mas lalo silang nagiging mahina, mas mabilis mapagod, mas madalas magkasakit. At ako, patuloy lang. Dahil alam ko kung ano ang nasa karne. Hindi yan basta pagkain. Iyan ang bumubuo sa'yo. Ang dugo mo, ang kalamnan mo, kahit ang utak mo. Gawa sa parehong bagay na nasa kinakain mong karne. May bakal, may bitamina, may lakas. Lahat ng sinusubukan nilang ibenta ngayon sa bote, matagal nang nandito sa simpleng pagkain. Niluluto ko lang ito sa kawali, mainit, diretso, walang komplikasyon. Alam mo kung bakit? Dahil ang kalikasan hindi komplikado. Ang baka kumakain lang ng damo pero nagiging lakas, nagiging pagkain na kayang bumuo ng tao. At tayo, kumakain ng mga bagay na may pangalan na hindi natin mabigkas. Tapos nagtataka kung bakit pakiramdam natin ay pagod na pagod tayo kahit bata pa. Hindi ako naniwala sa takot nila. Hindi ko tinigil ang pagkain ng karne at sa bawat taon na lumipas, mas lalo kong napatunayan na hindi sila ang tama. At habang sinasabi nila na masama ang karne, may isa pa silang kinatakutan para sa akin, ang kanin. O masyadong maraming carbs, sabi nila. Magkakadiabetes ka, tataba ka. Pero alam mo, dito sa buhay ko, hindi ako natakot sa kanin dahil dito ako lumaki. Sa probinsya, hindi kumpleto ang araw kung walang kanin sa mesa. Kahit gaano kasimple ang ulam, basta may kanin, may lakas ka. Araw-araw kumakain ako ng kanin, minsan pinapalitan ko ng kamote, lalo na nung mga panahong gipit kami. Naalala ko pa nung kabataan ko, may mga araw na wala kaming karne, wala kaming marami, pero may kanin, may kamote. At nabuhay kami. Hindi kami nanghina, hindi kami nagkasakit gaya ng kinakatakutan nila ngayon. Dahil ang kanin, hindi kaaway, ito ay lakas. Enerhiya na galing sa lupa. Tahimik pero totoo. Ngayon, nakikita ko ang mga tao, takot na takot sa pagkain. Binibilang ang bawat subo, tinitimbang ang bawat gramo. Parang may ginagawang eksperimento sa sarili nilang katawan. Pero ako, naglalagay lang ako ng kanin sa plato ko. Kumakain ako, tapos na. Walang stress, walang takot. At alam mo kung ano ang napansin ko sa loob ng napakaraming taon. Habang mas pinapahirapan ng tao ang pagkain, mas lalo silang nalilito. Pero ang katawan, hindi kailangan ng komplikasyon. Kailangan lang niya ng totoo. At para sa akin, ang kanin at kamote, iyan ang tahimik na lakas na hindi ko kailanman tinalikuran. At pagkatapos ng kanin,
May isa pang bagay na hindi nawawala sa bawat kain ko, isang baso ng gatas. Hindi yung matubig, hindi yung parang walang lasa, totoong gatas, yung makapal, yung may lasa, yung parang buhay. Iyan ang isa sa pinakaayaw ng mga doktor. Delikado raw, may bakterya raw, hindi raw ligtas. Pero alam mo kung ano ang hindi nila sinasabi sa'yo, ang katawan mo hindi sterile, hindi ka gawa sa chemical, buhay ka at ang loob ng katawan mo puno ng buhay din. Sa loob ng maraming taon, araw-araw akong umiinom ng gatas. Simula pa nung bata ako. At hanggang ngayon, wala pa rin ang sinasabi nilang panganib. Pero may napansin ako, habang mas pinoproseso nila ang pagkain, mas nawawala ang tunay nitong halaga. Ang gatas ngayon binabago, pinapainit, pinaghihiwalay, pinaghalo ulit hanggang sa maging parang tubig na lang na kulay puti at tinatawag nila itong healthy. Pero ang totoong gatas, may bigat, may lasa, may sustansya na hindi mo kailangang hulaan. Iyan ang iniinom ko araw-araw, walang palya, kasabay ng itlog, kasabay ng karne, kasabay ng kanin. Apat na bagay, walang dagdag, walang kulang, habang ang mundo sa paligid ko patuloy na naghahanap ng mas komplikadong sagot. Ako, nanatili sa simple. At sa lahat ng tao na lumipas, hindi ako iniwan ng katawan ko. Ganito ang araw ko at hindi na ito nagbago sa loob ng maraming taon. Sa umaga, itlog, kanin, gatas. Sa tanghali, karne, kanin, gatas. Sa gabi, pareho pa rin. Walang merienda, walang dessert, walang cheat day. At alam ko kung ano ang iniisip mo. Hindi ka ba nagsasawa? Napapangiti na lang ako kapag naririnig ko yan. Dahil alam mo kung ano ang mas nakakapagod, ang mag-isip araw-araw kung ano ang kakainin mo, ang magpalit-palit ng diet, ang sumunod sa kung anong uso. Ngayon, keto, bukas vegan, sa susunod kung ano na naman. Lahat sinusubukan pero hindi pa rin sigurado. Ako, hindi ako naghahanap ng bago. Natagpuan ko na kung ano ang gumagana at nanatili ako doon. Iyan ang hindi naintindihan ng maraming tao. Akala nila kailangan mo ng iba-iba para maging healthy. Na kailangan mo ng kung ano-anong pagkain mula sa iba't ibang lugar. Na kailangan mo ng supplements, powders at kung ano-ano pa. Pero ang katawan, hindi humihingi ng komplikasyon. Humihingi lang ito ng sustansya, totoong pagkain paulit-ulit kung kinakailangan. Tingnan mo ang mga ninuno natin. Pare-pareho lang ang kinakain nila araw-araw. Hindi sila nagbibilang. Hindi sila natatakot at malalakas sila. Ngayon, ang dami ng pagpipilian. Pero mas marami ang pagod. Mas marami ang may sakit. Hindi kakulangan sa variety ang problema. Kakulangan sa totoong pagkain. At habang patuloy kang naghahanap ng perfect diet, lalo kang nalalayo sa simpleng sagot na matagal nang nandyan. Pero makinig ka muna sa akin bago mo isipin na ito na ang sagot sa lahat. May isang bagay akong kailangang sabihin. Hindi kita hinihikayat na gayahin ako. Ang apat na pagkain kinakain ko araw-araw, ito ang nasanay sa katawan ko sa loob ng napakaraming taon. Dito ako lumakas. Dito ako tumagal. Pero hindi ibig sabihin na pareho ang mangyayari sa'yo. Magkakaiba tayo. Magkakaiba ang katawan. Magkakaiba ang dinadala. Magkakaiba ang pinagdaanan. Kung may sakit ka, kung may kondisyon ka, hindi ito basta-basta sinusundan. Kailangan mong makinig sa sarili mong katawan dahil sa huli, ikaw ang magdadala ng resulta. Hindi ako, hindi sila, ikaw. At ngayon, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi pagkain ang tunay na dahilan kung bakit umabot ako sa edad na ito. Oo, mahalaga ang kinakain mo. Pero kalahati lang yun ng kwento. May mga taong kumakain ng tamang pagkain, pero maaga pa ring nawawala. Nakita ko na yan.
May isang lalaki sa lugar namin, malinis kumain, disiplinado, araw-araw nag-ehersisyo. Pero galit siya sa mundo. Araw-araw siyang may kinikimkim. Hindi siya marunong magpatawad. Alam mo kung ano ang nangyari sa kanya. Nauna pa siyang nawala kaysa sa mga taong hindi perpekto ang pagkain. Doon ko naintindihan, hindi sapat ang pagkain lang. Kung ang puso mo mabigat, kung ang isip mo puno ng galit, dadalhin ka pa rin yan pababa kahit gaano ka pa kaingat sa kinakain mo. Marami na akong nakita sa buhay ko, mga taong malalakas. Bigla na lang nawawala, mga taong akala mo matagal pa, pero hindi na umabot. May kaibigan ako, si Elena, mabait, masipag, palaging sinasabi na balang araw, magpapahinga rin siya. Pag may oras na, sabi niya, pag nakaipon na, paghanda na, palaging may pag. Alam mo kung ano ang hindi niya inabot, ang pag. Namatay siya bago pa dumating ang araw na hinihintay niya. Hindi niya nagawa ang mga plano niya. Hindi niya nasabi ang mga bagay na gusto niyang sabihin. At hindi na niya mababawi ayon. May isa pa, ang kapatid ko. Nag-away kami noon dahil sa isang bagay na ngayon. Hindi ko na nga maalala kung bakit. 3 taon kaming hindi nag-usap. 3 taon na puro pride, puro galit. Tapos isang araw, bigla na lang siyang nawala. Wala akong pagkakataon na mag-sorry. Wala akong pagkakataon na sabihin na mahal ko siya. Doon ko naramdaman kung gaano kabigat ang pagsisisi. Hindi mo yan mararamdaman agad. Unti-unti, hanggang sa maramdaman mong may dala ka palang bigat na hindi nawawala. Kaya kung may dala kang galit ngayon, bitawan mo na. Hindi dahil deserve nila, kundi dahil deserve mo ang kapayapaan. Dahil kahit anong kain mo, kahit gaano ka pa kaingat, kung ang loob mo wasak, mahihirapan ka pa ring mabuhay ng buo. Ngayon, sa edad kong 103, isa na lang ang masasabi ko sa'yo. Huminto ka sa paghihintay. Huwag mong hintayin na maging perfect ang lahat bago ka magsimulang mabuhay. Huwag mong hintayin na gumaling ka muna bago mo gawin ang gusto mo. Huwag mong hintayin na yumaman ka bago mo maranasan ang buhay. Huwag mong hintayin ang tamang panahon. Dahil alam mo kung ano ang natutunan ko. Walang tamang panahon. Mayroon lang ngayon. Ngayon ka mabubuhay, ngayon ka magmamahal, ngayon ka magsisimula. Dahil ang bukas, hindi sigurado. Akala ko noon marami pa akong oras. Kaya pinili kong magtrabaho ng sobra. Pinili kong ipagpaliban ng mga mahalaga. At ngayon, hindi ko na mababawi ang mga sandaling nawala. Kaya kung babalik ako sa nakaraan, iisa lang ang sasabihin ko sa sarili ko. Pasimplehin mo ang buhay mo. Kumain ka ng totoo. Alagaan mo ang katawan mo. Pero higit sa lahat, pahalagahan mo ang mga tao sa paligid mo. Sabihin mo na mahal mo sila habang nandyan pa sila dahil kapag nawala na sila, wala ka ng pagkakataon. 4 na pagkain lang ang kinakain ko araw-araw. Hindi dahil iyon ang sekreto, kundi dahil iyon ang nagbigay sa akin ng kalinawan para mag-focus sa kung ano talaga ang mahalaga. Totoong pagkain, totoong tao, totoong buhay. Yun lang, kung may natutunan ka sa kwento ko, dalhin mo yan sa araw mo ngayon. At kung gusto mong makarinig pa ng mga ganitong kwento, mag-subscribe ka, mag-like, at ibahagi mo ito sa taong kailangan makarinig nito. Dahil baka ito na ang paalala na hinihintay niya